Dear Miss Love, akala ko okay lang ang lahat. Ang asawa ko ay isang OFW at ang anak ko ay nasa nanay ko sa probinsya. Kasama ko sa bahay ang kapatid kong si Jenny. Pero nung makilala ko si Mark, ang nobyo niya, ay may nangyaring hindi ko inaasahan. At nung wala si Jenny, ako ang tinitikman ng boyfriend niya. Ngayon, bawat araw na kasama ko sila, pilit kong tinatago ang lihim na maaaring sumira sa aming magkapatid. Isang lihim na hindi ko alam kung paano matatapos o kung gusto ko ba batong tapusin. At sa isang gabing kamilang dalawa, may nangyaring hindi na pwedeng bawiin. Isang bawal na damdaming lalong pinapalakas ng lihim na pananabik. Ang tanong, hanggang kailan ko kayang itago ang lihim namin kay Jenny? At hanggang kailan kami kayang tangayin ng tukso bago tuluyang masira ang lahat? Ako po si Carla, 29 years old, may isawa at isang anak. Ang mister kong si Raul ay nasa South Korea nagtatrabaho bilang factory worker. Isang OFW na nagsusimikap at 3 taon na siya roon. Sa loob ng 3 taon na yon ay hindi ko nagawang magkasala. Hindi ko naisip na magkakamali ako. Ako ay nagtatrabaho sa opisina at minsan ay rumaraket sa online selling. Kasama ko sa bahay ang kapatid kong si Jenny. Dalaga pa. 23 years old pa lang. Hati kami sa lahat. Sa upa, sa kuryente, sa wifi. Para makatipid. Nung una niyang pinakilala si Mark bilang boyfriend niya, wala akong reklamo, Miss Love. Mabait naman ang binata. Magalang at mukhang seryoso sa kanya. Madalas siyang dumalaw tuwing Sabado o kaya Linggo. Minsan may dala pang pagkain. Hanggang sa nasanay na rin ako sa presensya niya sa bahay. Hanggang sa mapansin kong may mga sandaling nakakaramdam ako ng kakaiba. Kakaibang init na epekto ng nobyo niya. Si Mark ay 27 years old. Gwapo, moreno at matangkad. Isang hapon, Sabado nun, naglilinis kami ni Jenny ng bahay. Sabi niya Ate, dadaan si Mark mamaya, baka maghatid ng dinner, okay lang? Tumango lang ako habang pinupunasan ng mesa. 6:00 nung dumating siya. Nakangiti at may dalang paper bag ng pagkain. Good evening po, Ate Carla. Bati niya, sabay abot ng pagkain. Para sa inyo po, para hindi na kayo magluto. Anya pa. Salamat, Mark. Ang laking tulong nito. Sagot ko sabay balik naman sa kusina. Normal lang ang lahat. Pero habang kumakain kami sa mesa, napansin kong iba ang tingin niya kapag kausap niya ako. May kakaiba. Minsan nga nahuhuli ko siyang nakatitig, tapos iiwas. Pero pinagkibit balikat ko lang. Siguro ay kung ano-ano lang ang iniisip ko. Pagkatapos namin kumain, naupo sila ni Jenny sa may sala. Ako naman ay naghugas ng pinggan. Rinig ko ang tawanan nilang dalawa at naririnig ko rin ang boses ni Mark. Lumabas ako sandali para magpunas ng mesa. At doon ko siya muling nahuling nakatingin. Hindi kay Jenny, kundi sa akin. May kailangan ka, Mark? Tanong ko nung makita ko siya sa may kusina. Wala po ate. Tinitingnan ko lang kung baka may kailangan kayo. Mabilis niyang sagot. Wala naman akong kailangan. At kung may kailangan man ako, Mark,
Sigurado akong hindi mo yun kayang ibigay. Sabi ko dito. Bigla siyang nagsalita ng hindi ko inaasahan. Sigurado ka ba ate na hindi ko yun kayang ibigay? Napatingin ako sa kanya, tapos ngumiti lang to. Kinabukasan, wala akong pasok. Maagang umalis si Jenny. Bandang hapon may kumatok. Pagbukas ko ng pinto, si Mark. Wala si Jenny dito eh, sabi ko. Oo nga ate, sinabi niya sa akin na punta na lang daw ako dito at hintayin na lang siya. Anya nang nakangiti. Pinapasok ko siya at doon nagsimula ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Naupo siya sa may sofa, ako naman ay nagtuloy sa may kusina para magbanlaw ng mga plato. Gusto mo ng juice? Tanong ko mula sa kusina. Sige po ate, salamat. Paglapit ko sa may sala, para iabot yung inumin. Halos magdikit ang kamay namin. Hindi sinasadya, pero may kuryenteng dumaloy. Nagkatinginan kami ng ilang segundo. Sandali lang, pero parang huminto ang paligid. Agad kong binawi ang kamay ko. Ito na, sabi ko at pilit na ngumiti. Salamat po ate, sagot niya, pero hindi pa rin nawawala ang tingin niya sa akin. Dumating si Jenny makalipas ang ilang minuto at nawala ang tensyon. Yung tipong parang walang nangyari. Pero mula noon, hindi ko na maalis sa isip ko ang paraan ng pagtitig ni Mark. Sa mga sumunod na linggo, paulit-ulit ang ganong maliliit na eksena. Kapag dumarating siya ay wala pa si Jenny at may saglit na katahimikan sa pagitan namin. Kapag kumakain kami, parang lagi niyang alam kung saan ako uupo at palihim siyang titingin, tipid nangingiti, tapos iiwas din naman. Isang gabi matapos umalis si Mark, nilapitan ako ni Jenny. Ate, okay ba sa'yo si Mark? Tanong niya. Bakit mo naman naitanong? Sagot ko, kunwari nagtataka. Wala lang, baka si istorbo kami sa'yo. Hindi basta wag lang masyadong gabing-gabi na at ayos lang naman sa akin. Hindi ko nasabi sa kanya na ako ang naiilang. Naiilang kasi may nararamdaman akong hindi dapat. Naiilang kasi baka mahuli ni Jenny ang paraan kung paano kami magtitiga ng boyfriend niya. At baka mauhuli niya rin ang hindi ko maipaliwanag na kaba. Sinabi ko sa sarili ko na baka guni-guni ko lang yon. Na baka mabait lang naman si Mark, na sadyang ganun lang siya. Pero sa bawat pagdaan ng linggo, lalong tumitindi yung titigan naming dalawa. Yung titig niya. Hindi ko alam kung sinusubok niya lamang ako o sinusubok na rin ako ng sarili kong damdamin. At habang wala si Raul, habang nagtatrabaho ang asawa ko, kinikilabutan ako. Hindi dahil natatakot ako kay Mark, kundi natatakot ako sa aking sarili. Na baka anytime ay makagawa na ako ng isang pagkakamali. Mahabang araw noon sa opisina. Pagka-uwi ko, gulong-gulong isip ko sa dami ng iniwan kong trabaho. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Jenny sa kusina nakangiti habang nagluluto. Ate, dumating si Mark kanina. Sabi niya, baka mag-dinner daw tayo sabay-sabay na lang tayo. Masaya niyang sabi. Pinilit kong umiti. Ganun ba? Sige. Huwag ka na magluto ate. Kami na ni Mark bahala. Dagdag pa niya. At dumating nga si Mark na may dala-dala pang dessert. Normal lang ang takbo ng gabi. Tawanan, kwentuhan habang kumakain. Pero gaya ng dati Miss Love, hindi ko maiwasang mapansin ang mga pasimpleng sulyap ni Mark sa akin. Hindi naman nahahalata ni Jenny. Pilit kong iniiwasan at pilit kong kinukubli ang kabang nararamdaman ko sa tuwing magtatama ang mata naming dalawa. Pero hindi ko rin maiwasang hindi suklian ang mga tingin niya. Pagkatapos naming kumain, nagpaalam ako sa kanila na maaga akong matutulog. Jen, Mark, una na ako ha. Pagod na pagod ako ngayong araw Mauna na akong matulog. Sabi ko habang sila na may nagliligpit ng mesa. Sa totoo lang, gusto ko ring lumayo.
Gusto kong iwasan ang kahit anong pagkakataong muling magkatagpo ang mata namin ni Mark. Pumasok na ako sa kwarto at humiga, pero hindi naman ako dinalaw ng antok. Nakatingin lang ako sa may kisame, nakikinig at nakatitig sa tahimik na tunog ng bentilador. Tumawag na ako sa anak ko, pati na rin sa asawa ko, pero hindi pa rin ako makatulog. Isang oras pa ang lumipas, narinig ko ang mahihinang yabag sa pasilyo. Pati na rin ang boses ni Jenny. Nagbubulungan at tila masayang-masaya. Naroon din ang boses ni Mark. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi nila pero halata ang tawanan. Ilang sandali pa, sumara ang pintuan ng kwarto ni Jenny. Pagkatapos tumahimik, akala ko tapos na yung gabi hanggang sa may marinig akong kakaiba. Mahina lamang nung una, parang paghinga, parang may gumagalaw sa kama. Pinilit kong huwag makinig, pero mas lalong umaalingaw-ngaw ang bawat tunog. May mga halakhak na sinisikil, may mga bulong na hindi ko marinig ng buo, at alam na alam ko kung ano ang nangyayari. Napapikit ako ng mariin, pilit tinatakpan ng unan ang tenga, pero hindi ko na kayang itanggi ang naririnig ko. Unti-unting kumakabog ang dibdib ko, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kakaibang kirot na may halong init. Kirot dahil naalala ko ang asawa ko, na 3 taon ko nang hindi nakakasalo. At init dahil may kung ano akong naramdaman na hindi ko maipaliwanag. Para bang naiinggit ako. At bakit naman ako maiinggit? At may tanong sa isip ko na sana ako din, kahit isang beses lang. Napaupo ako sa kama, nakayakap sa unan. Pinakinggan ko palalo ang katahimikan sa kabilang kwarto, na para bang bawat tawa, bawat mahihinang paghinga ay nagpapabigat naman sa akin. Napailing ako at pinilit ang sarili kong humiga ulit. Carla, tigilan mo nga to, bulong ko sa sarili ko. Pero habang pinipilit kong matulog, lalo lang kumakabog ang dibdib ko. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras ang lumipas bago tumahimik ang lahat. Nasa pagitan ako ng antok at gising nang marinig kong bumukas ang pinto ng kwarto ni Jenny. Mayabag na dumaan sa pasilyo. Mabagal ang kilos, para bang ayaw gumawa ng ingay. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sala, tapos muling sumara. Siguro si Mark ay umuwi na. Pinilit kong manatiling nakahiga, nakapikit, kunwari tulog. Pero habang naririnig ko ang yabag na papalayo, hindi ko maiwasang mag-isip kung lumingon ba siya sa pintuan ko. Kung naiisip ba niya ako habang may nangyayari sa kanila. Kung napansin ba niya kanina na hindi ako mapakali habang magkasama kaming 3 sa mesa. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, parang walang nangyari. Nakangiti si Jenny. Masayang nagkukwento tungkol sa plano nila ni Mark sa susunod na linggo. Ako naman, tahimik lang, nakikinig pero hindi nagsasalita. Ate, okay ka lang? Parang tulala ka yata. Tanong ni Jenny. Wala. Siguro napagod lang talaga ako sa trabaho. Palusot ko. Pero ang totoo, hindi trabaho ang nasa isip ko. Ang totoo, iniisip ko yung ingay nila kagabi. Iniisip ko kung bakit ganun ang naging pakiramdam ko. At kung bakit tila naghahangad ako na ako rin. Sa bawat tingin ni Mark, para akong lalong nadadarang sa tukso. Ilang linggo na rin mula nung gabing narinig ko ang nangyari kina Jenny at Mark. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang pakiramdam ng selos na hindi ko kayang ipaliwanag. Pilot kong tinatanggi sa sarili ko pero tuwing dumadalaw si Mark, lagi akong naiilang. Linggo ng hapon, maagang umalis si Jenny para bumili ng gamit at makipagkita sa kaibigan niya. Ate, baka gabihin ako kasama ko si Liza mamaya Sabi niya bago lumabas. Tumango lang ako. Wala akong idea na dadaan pala doon ang nobyo niya. Pasado 5:00 nung kumatok si Mark. May dalang prutas. Magandang hapon, Ate Carla. Sabi ni Jenny, nasa bahay ka lang.
Pasensya ka na kung naistorbo kita. Wala yun. Halika, pasok ka. Sagot ko at pilit na kinalma ang boses. Pero wala naman si Jenny, baka hinahanap mo. Alam ko ho, sinabi niya rin na baka gabihin siya. Namiss ko lang kayo eh. Biro niya at may tipid ng ngiti. Ah, talaga? Bolero? Umupo siya sa may sofa habang nag-aayos naman ako ng dala niyang prutas sa kusina. Matagal na rin palang wala si Kuya Raul, no ate? Tanong niya. Oo bakit? Sagot ko nang hindi lumilingon. Delikado yata yun. Baka may manligaw sa inyo. Sagot niya na may halakhak. Napahinto ako sandali. Pilit na pinapanatili ang boses na normal. Mark, malabo akong maligawan dito. Sus, imposible ate. Ang ganda mo kaya at ang sexy. Shh, huwag kang ganyan. Baka mamaya may makarinig kung ano pang isipin. Wala namang makakarinig ate eh. Tsaka nagsasabi lang naman ako ng totoo. Anya, pero ramdam ko sa tono niya na may ibig sabihin yun. Lumapit siya sa may kusina. Alam mo ate, kung andito lang si Kuya Raul, ang sarap-sarap siguro ng buhay niya. May asawang mabait, maganda, plus pa yung kaseksihan. Tumigil ka nga Mark, baka maniwala niyan ako sa'yo. Biro kong pilit para pagtakpan ng kaba. Hindi ka pa natutuwa, compliment yun. Sagot niya habang nakatingin ng diretsyo. Nagkatinginan kami sandali. Pero ako nang umiwas. Puro ka talaga biro. Hindi naman ako nagbibiro eh. Bulong niya, sabay kuha ng tuwalya para punasan ang kamay kong basa. Hindi ko alam kung bakit hinayaan ko lang. Mark, mahinang tawag ko na para bang babala. Bakit Ate Carla? Bawal ba akong humanga? Tanong niya na nakangiting parang bata. Hindi naman ibig sabihin may masama akong balak sa'yo. Kung wala, tigilan mo bago may makakita. Sagot ko. Pero hindi ko mabura ang kakaibang kilig na dumaloy sa dibdib ko. Umupo kami sa may mesa. Kumain kami ng prutas. Ramdam ko yung bawat lapit niya. Paminsan-minsan ay humahabol siya ng tingin sa akin at tipid ng ngingiti. Alam mo ate, sabi niya habang nagbabalat ng orange. Unang kita ko pa lang sa'yo nun. Nagandahan na talaga ako sa'yo. Kahit girlfriend ko ang kapatid mo, iba pa rin yung attraction na ramdaman ko sa'yo. Hoy Mark, ano ka ba? Huwag kang magbiro ng ganyan. Paano kung seryoso ko? Mabilis niyang balik, sabay tingin na parang hinahamon ako. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin ng oras na yon pero isang parte sa utak ko ang nagsasabing patulan ko na siya. Pero hindi. Pinilit ko pa rin na maging tama. Hindi mo dapat sinasabi yan. Kapatid ko si Jenny. Girlfriend mo siya. Alam ko, sagot niya. Nakasandal at nakangiti. Pero minsan, hindi mo mapipili kung kanino ka pwedeng humanga. Tumayo ako para ayusin ang pinggan. Pero bigla siyang sumunod at hinawakan ang kamay ko. Hindi naman mahigpit, pero sapat para mapatigil ako. Relax lang ate. Wala naman akong gagawin sa'yo eh. Bulong niya. At kung meron man, wala namang makakaalam. Anya pa. Alam kong nangungulila ka na rin kay Kuya Raul. Bakit hindi mo pagbigyan ng sarili mo? Hindi naman nila malalaman ah. Sa totoo lang, mahilig ako sa babaeng may asawa na. Bukod sa may thrill, may excitement pa. At mas may alam ang may asawa na. Napalunok ako noon, Miss Love. Bitawan mo nga ako, Mark. Bumitaw siya agad, pero hindi inalis ang tingin. Sige, bibitawan kita. Pero aminado ka rin, di ba? Nararamdaman mo yung nararamdaman ko kapag nagkakatitigan tayong dalawa. Hindi totoo yan. Mabilis kong tanggi. Kahit alam kong hindi ako kapanipaniwala. Kung wala kang nararamdaman, dahan-dahan niyang sabi, bakit lagi kang nakatitig sa akin? Hindi ko nasagot ang tanong niyang yun, kasi totoo. Bumilis pa nga yung tibok ng puso ko, hindi dahil sa natakot ako, kundi dahil sa tukso. Tahimik kaming nakatayo ng ilang segundo sa loob bago siya ngumiti at umatras. O sige ate, wala akong gagawin na ayaw mo. Pero aaminin ko lang, mahirap magpigil.
Mark, please. Umalis ka na. Mahina akong sabi, hindi galit ang tono. Para ba akong nag-aalangan? Kung yan ang gusto mo, susundin kita. Pero bago siya tuluyang lumabas, sumilip pa siya sa may pintuan. Pero isipin mo, minsan, may mga bagay na mas masarap dahil bawal. Iniwan niya akong nakatayo sa may kusina. Hawak yung basang towel at nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa halong kaba at kilig. Hindi pa man may nangyayari, pero alam kong nagsimula na ang hindi ko mapipigilang pagkadulas ko sa tukso. Kinagabihan dumating si Jenny at masayang nagkwento. Pinilit kong umiti at makinig, pero ang utak ko ay abala pa rin sa huling sinabi ng boyfriend niya. At doon ko napagtanto. Hindi na ako basta naiinggit sa naririnig ko sa tuwing may nangyayari sa kanila. Ako mismo, hinihila na ng tukso. At si Mark, siya ang unang humila sa akin papunta roon. Hindi ko akalaing sisiputin pa ako ni Mark kinabukasan. Akala ko hindi na siya magpapakita. Pero parang sinadya niyo ulit. Dahil dumating siya habang wala si Jenny. Dala-dala ang paborito kong kape na parang walang nangyari sa pagitan namin kahapon. Wala si Jenny, sabi ko agad. Seryosong tono. Alam ko. Sagot niya nang nakangiti. Para sa'yo to ate. Alam kong mahilig ka rito eh. Pilit kong pinanatiling normal ang usapan habang inabot niyang inumin sa akin. Pero ramdam ko, pareho kaming nag-aalala na baka may makakita o makarinig. Sinubukan kong iwasan ang mga tingin niya, pero palaging may dulas ang bibig niya. Grabe ka naman, parang ayaw mo akong makita ah. Alam ko namang hinihintay mo rin ako. Mark, pwede ba? Huwag kang maingay. Sagot ko na halos pabulong. Baka may makarinig. Huwag mong gawing biro lahat. Hindi ako nagbibiro, sabi niya, at dahan-dahang nilapit ang mukha niya. Ate, alam mo bang matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo? Gusto mo bang ako muna? Habang wala si Kuya Raul. Mag-iingat naman ako eh. Tayo. Ramdam ko yung mabilis sa tibok ng puso ko. Alam kong kasalanan to sa asawa ko, kapatid ko, pamilya ko. Pero biglang nawala nang marinig ko yung sinabi niyang, pasasayin kita. Yung sayang magugustuhan mo ate. Nakatitig siya sa akin at naghihintay ng sagot ko. Hindi ko na alam kung anong tama. Mark, please. Sabi ko pero hindi naman ako lumayo. Kung talagang ayaw mo, ngayon din lalabas ako. Sagot niya na hindi bumibitaw ng tingin sa akin. Pero wag mo akong titigil ng ganyan ate, dahil hindi mo ako maloloko. Walang salita. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko. Napapikit ako at hindi siya tinulak. Para na kaming may sariling mundo. Tahimik ang paligid, pero parang may kulog sa dibdib ko. Unti-unti niyang nilapit ang labi niya sa akin. At sa isang iglap, wala nang nakapigil. Hindi na to basta tukso na lang. Naramdaman ko ng init ng katawan niya. Ang bigat ng kanyang bisig sa bewang ko. Hindi ko alam kung paano kami napunta sa kwarto. Hindi ko alam kung paano nawala ang lahat ng takot. Basta ang alam ko lang, hindi na ako bumitaw. Walang kailangang sabihin. Wala nang, pwede ba to? O mali to. Naghalo na ang kaba at pananabik habang naririnig ko ang mahina niyang bulong na, ang ganda-ganda mo talaga Ate Carla. Ang sexy mo. Bakit ba ngayon lang kita nakilala? Promise, walang makakaalam, lalo ng asawa at kapatid mo. Hayaan mong punan ko ang kalungkutan mong hindi pinupunan ng asawa mo. Ako muna ate, habang wala siya. Bumagsak kami sa kwarto namin ni Raul. At doon, isa-isa niyang kinalas ang lahat sa akin. At dahil sa kasabikan ko, dahil sa wala ang asawa ko, nangyari ang hindi dapat. Saksi ang 4 na sulok ng kwarto namin kung paano kami nagtampisaw ni Mark sa isang bawal na relasyon. Masarap talaga. At kahit alam kong bawal, ginawa ko pa rin. Dahil ng mga oras na yun, Miss Love, mas matimbang ang sarap
kesa sa konsensya. Nagtagal iyon ng higit sa dapat at nang matapos pareho kaming tahimik. Wala kaming magawa kundi ayusin ang sarili at magkunwaring walang nangyari. Ramdam ko yung bigat ng ginawa namin pero mas ramdam ko yung init na iniwan ito sa akin. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas, sabi niya habang inaayos ang polo niya. Pero hindi ko to pagsisisihan. Mark, walang nangyari, naiintindihan mo ba? Matigas kong sabi, nanginginig ang boses ko. Ngumiti siya, parang alam niyang hindi ko rin kaya ang salitang binitawan ko. Kung kaya mong kalimutan, kaya ko rin ate. Pero sigurado ka bang gusto mo talagang kalimutan? Pagkaalis niya, nakaupo na lang ako sa kama. Napatitig tuloy ako sa sahig. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o malulunod sa sarili kong damdamin. Kinagabihan, dumating si Jenny. Masaya at walang kaalam-alam. Ate, tumaan dito si Mark kanina, di ba? Sabi niya. Napangiti ako. Pero ramdam ko ang panginginig ng labi ko. Oo. Dumaan siya sandali, may inabot lang. Habang nakatingin ako sa kapatid ko, Miss Love, ramdam ko yung kirot at saya na magkasabay. Paano ba kung malaman niya? Paano kung mahuli niya kami? Pero sa ilalim ng lahat ng takot na iyon, isang bagay lang ang malinaw. Nahanapin ko ulit ang pakiramdam na iyon. At doon ko naintindihan, hindi na babalik sa dati ang lahat. Pagkalipas ng ilang linggo, halos wala lang ang lahat. Dumadalaw pa rin si Mark. Nag-uusap-usap kami, nagtatawanan sa iisang mesa na para bang walang nangyari sa pagitan naming dalawa. Pero sa likod ng bawat biro niya, may lihim na sinisingaw. Hindi ko maiwasang mapatingin kay Mark tuwing binabanggit siya ni Jenny. At tuwing napapatingin din siya sa akin, mabilis siyang binabaling ang tingin na para bang walang nangyari. Pero para sa aming dalawa, alam namin ang totoo. Minsan habang naguhugas ako ng pinggan, lumapit si Jenny at mahigpit ako niyakap mula sa likod. Ate, salamat ha. Ang swerte ko kasi may karamay ako palagi. Sabi niya. Halos mahulog ang hawak kong baso. Sa naramdaman kong konsensya. Si Mark ay naging mas maingat. Hindi na siya dumadaan pag wala si Jenny. Hindi rin siya nagsisend ng mensahe. Gabi-gabi, habang nakahiga ako, iniisip ko kung paano ba matatapos ang ganitong kalokohan. Hindi ito pwedeng tumagal. Hindi pwedeng may makaalam. Pero mas hindi ko maipaliwanag kung bakit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong hinahanap ang bawal na pakiramdam na yon. Isang gabi, nakatanggap ako ng maikling mensahe mula kay Mark. Ate, baka pwede ka pa. Hindi kasi kita makalimutan. Matagal bago ko dinalit ang mensahe niya. At sa huling pagkakataon, bago ko pinikit ang aking mga mata, isang tanong lang ang hindi ko matanggal sa isip ko. Hanggang kailan ko kakayaning itago ang lahat ng ito kay Jenny? At hanggang kailan ko kakayaning itago ito sa pagbahagi ng inyong kwento sa aming programa, paano ko ba maiiwasan? Miss Carla, kung tungkol sa hinihingi inyong payo, alam nyo kung ano ang tama, kung ano ang makakabuti, at sana'y mabigyan nyo sundin mo ang tama, pati na rin ang inyong isipin mo ang iyong pamilya, hindi lamang ang iyong kapatid, kundi ang iyong anak, at ito, ang iyong asawa na nasa abroad. Secret confession. Mas pipiliin mo pa ba ang masarap na bawal kesa ang sarili mong pamilya? Maraming salamat po sa lahat po ng nakikinig sa aming channel. Muli, ako po ang inyong lingkod, Miss Love. At sa lahat po ng nais magkomento at magpayo sa istorya ng ating letter sender, mag-comment lang po down below.